Ito na, mag-uumpisa na ako doon sa mga nagtatanong na walang ginagawa, wala pang nagawa ang ating mahal na Pangulo sa kanyang pamumuno. Ito, tandaan nyo to, mag-research po kayo, iniinganyo ko po kayo, mag-research mula sa Ama na pangarap na ang mga magsasaka ay kanila pong pinaprioridad. Dahil ang magsasaka, sila po ang magpapangat ng buhay ng bawat Pilipino. O tinatawag natin isa sa parte ng ekonomiya, ang economic natin. Ang magsasaka. Hindi lang po sa palay po yan, hindi lang sa mais, kung ano, basta't lupa yan eh. Kung ano itanim mo dyan, basta't tubo-tubo yan, pera yan at pagkain yan. So mula sa Ama hanggang sa Anak, pangarap ng Ama na lahat ng Pilipino ay maginhawa. Kaya inuna ng Ama, isa sa pinakamahalaga ng kanilang mga adhikain sa buhay o sa kanilang pamumuno o nasa puso nila ang magsasaka o mamigay ng mga lupa. O yung kanila, ang tinatawag natin na yung mga magsasaka na sinasaka nila na iniingatan pero wala pa silang hawak na certification, whatever, condemnation, whatever na tinatawag natin yan. So ito na, mula sa Ama na nagbibigay ng lupa na iyo pong matatawag na lupa, ganun din po sa Anak, namimigay at nagbigay at nagbigay, nagregalo o ibinigay ang lupang sinasakaan o magsasaka na kanilang sinasaka na lupa na matagal na din ng pangarap ng magsasaka na maging sa kanila ang lupa ng kanilang sinasaka. Kaya nga sa province capital ng Region 1. So ngayon ko lang pala nalaman ang province capital pa ng Region 1 ay Ilocos. So yun yung pala yung capital. So ito, unahin natin ang Ilocos Norte. Ang Ilocos Norte, ang city po niyan is Salawag. Ang Ilocos Sur naman, ang city po niyan is Bigan. Tapos Pangasinan, ang city niyan o yung capital lugar niyan is Lingayen. Tapos after Lingayen, La Union, ang capital po niyan o yung city niyan, San Fernando City. So ito na, pakinggan po natin ang limpak na biyaya at regalo at pamumudmud ng pira sa bawat region na to. Higit sa lahat, ang pamimigay ng condemnation ng lupa sa bawat masasaka na matagal na nilang inihintay na mapa sa kanila ang lupang kanilang sinasakahan. So ito na po, malulula po talaga. Ito po take note po, Region 1 pa lang ako. Matagal na po to, nangyari po to last July 19, 2024. So yan po, sa buong region po ng Region 1 po to. So pakinggan po natin, panuorin natin. Huwag na po kayong masaya, magsaya tayo sa mga pangako at pangarap ng ating Pangulo na o magbigay ng sapat-sapat ng pangangailangan ng bawat magsasaka o sa bawat region na makapagbigay ng ginhawa sa kanilang nasasakupan. So ito na, pakinggan po na natin ang unang introduction. Bagong pagpasok pa lang na ating Pangulo dito, meron lang introduction kumbaga ini-introduce na nila yung pamimigay niya. So ito na, pakinggan po na natin sa part po ng Region 1. Tara na, pakinggan po natin at makinig. Puso nyo po ang video ko na to para at least
magsepo tayo. Magsepo tayo sa bawat nakakaintindi at nakakaunawa. Higit sa lahat, yung hindi pa, ano dyan, kailangan natin tanggapin kasi nga, totoo naman po ito eh. Wala ko naman akong nililip up dito kundi bawat Pilipino. Ay higit sa lahat, bawat magsasaka at higit sa lahat, ang ekonomiya ng ating bansa. So, panoorin natin. Ng 2,600,000 pesos. Ang riding transplanters na nagkakahalaga ng 6,200,000 pesos. Sa pagbabago. Mula sa Department of Agriculture, makakatanggap naman ang mga benepisyaryo ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program ng multi-purpose cultivators na may halagang halos 1,500,000 pesos. Ang mga programang ito ay handog sa inyo ng pamahalaan para sa mga fisher folks at mga magsasaka ng Pangasinan at ng Region 1. Sa ilalim ng High Value Crops Development Program, tatanggap ang mga piling benepisyaryo na Onion Cold Storage Facility na may halagang higit sa 90,700,000 pesos. At mga pump and engine sets na nagkakahalaga naman ng 591,000 pesos. Ngayon, ang mga benepisyaryo ng Rice Banner Program ay makakatanggap ng humigit 39,000 bags ng hybrid seeds na nagkakahalaga ng halos 200 million pesos. At fertilizer discount vouchers na nagkakahalaga ng higit sa 36 million pesos. Sa ilalim ng Special Area for Agricultural Development Program, makakatanggap ang mga benepisyaryo ng Food Production and Livelihood Inventions or Intervention na nagkakahalaga ng higit sa 600,000 pesos. Tatanggap din ang mga benepisyaryo sa ilalim ng Corn Banner Program ng Corn Sheller na may halagang 358,000 pesos. Recirculating dryer na may halagang higit sa 2,500,000 pesos. Four-wheel drive tractors na may halagang 6,900,000 pesos at combine or corn combine harvesters na may halagang 2,345,000 pesos at hauling truck na may halagang higit sa 2,400,000 pesos. Sa ilalim naman ng Organic Agriculture Program, ang mga benepisyaryo ay tatanggap ang hauling
trucks na nagkakahalaga ng 2,680,000 pesos. Mula naman sa Fuel Subsidy Program, tatanggap ang beneficiaryo ng fuel assistance cards na nagkakahalaga ng halos 356,000 pesos. Sa puntong ito, mamimigay ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Shellfish Culture Technology Livelihood Package na nagkakahalaga ng 400,000 pesos. At package of inputs for tilapia cage culture na nagkakahalaga ng 956,000 pesos. Sa ilalim naman ng Development Salt Industry Project, tatanggap ang mga beneficiaryo ng Solar Salt Production Package higit sa 2,200,000 pesos. Ang mga mangingisdang beneficiaryo ay makakatanggap ng motorized FRP boats na nagkakahalaga ng 225,000 pesos. Ngayon naman mula sa ACPC o Agricultural Credit Policy Council, tatanggap ang mga partner lending conduits sa ilalim ng Agri-Negosyo Loan Program ng Credit Fund na nagkakahalaga ng 80 million pesos. Ngayon naman, mamahagi ang Department of Social Welfare and Development ng tulong pinansyal sa mga beneficiaryo ng ayuda sa kapos ang kita na nagkakahalaga naman ng 46 million pesos. Mula naman sa Philippine Corp or Crop Insurance Corporation, makakatanggap ang Pangasinan farmers and fisherfolk ng indemnity checks na nagkakahalaga ng 4 million pesos. Mula naman sa Department of Labor and Employment, tatanggap ang mga beneficiaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers na tulong pinansyal na nagkakahalaga ng halos 20 million pesos. Sa puntong ito, mamamahagi ang Department of Trade and Industry sa mga cooperators ng shared service facilities na nagkakahalaga ng higit sa 9,600,000 pesos.
sa pagbabago. Mula naman sa Technical Education and Skills Development Authority, makakatanggap ang mga benepisyaryo ng Masonry NC1 ng training allowance na nagkakahalaga ng 32,000 pesos at starter toolkits na may kabuuang halagang higit sa 35,000 pesos. Samantala, ang mga benepisyaryo ng Shield Metal Arc Building NC2 ay tatanggap ng training allowance na nagkakahalaga ng 68,000 pesos at starter toolkits na may kabuuang halagang higit sa 353,000 pesos. Dito na po nagtatapos ang ating ceremonial turnover. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa tulong na ibinahagi ninyo sa mga magsasaka at mangingisda ng Pangasinan at kabuuan ng Region 1. So pakinggan natin din si ating gobernador ng Pangasinan, Lingayen Pangasinan, sa Pangasinan, upang ipahayag o ipaalam ang tulong ng presidential sa pamamahagi tulong sa ating bayang Pangasinan ng ating mahal na presidente. So pakinggan po natin. Eto na. Malugod po akong bumabati sa ating pinakamamahal na Pangulo ng Pilipinas, ang kagalang-galang Ferdinand Romualdez Marcos Jr. At mga kalihim ng ating pamahalaan sa lahat ng kapwa lingkod bayan at sa mahigit na 3 milyong mamamayan ng Pangasinan, magandang araw po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating butihing Pangulo sa kanyang pagbisita at sa lahat ng programa na kanyang itinaguyod para sa kapakanan ng taong bayan. Una sa lahat, tayo ngayon ay naririto upang masaksihan ang pagbibigay ng ating Pangulo ng tulong para sa mga DSWD beneficiaries ng AKAP o Ayuda para sa Kapos ang Kita Program, PAF o Presidential Assistance for Farmers, Fisherfolks, and Families, at ang mga agrarian reform beneficiaries na tatanggap ng certificates of condonation ng kanilang comprehensive agrarian reform loans. Ibig sabihin po nito ay pinapatawad na at hindi na sisingilin ng pamahalaan ang kanilang kabayaran sa mga lupang ipinagkaloob sa kanila. Pangalawa, nagpapasalamat din po tayo na sa pagdalaw na ito ng ating Pangulo, ang lahat ng kanyang magandang proyekto para sa ating mga kabayan ay hindi lamang para sa Pangasinan, kundi patuloy po ang kanyang sigasig upang dalhin ang lahat ng mga ito sa kabuuan ng Region 1. Kasama na po ang mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Sa aking pagtatapos, muli pong ipinapahayag ang maalam na pagsuporta ng lalawigan ng Pangasinan sa ating minamahal na Pangulo sa kanyang pangunguna sa ating bansa. Dalangin po namin ang inyong tagumpay sa lahat ng inyong adhikain tungo sa katuparan ng bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Your Excellency, President Ferdinand R. Marcos Jr., palakpakan mo natin siya. Distinguished members of the Cabinet and the House of Representatives, and
Governor Monmon Kiko and all the governors of Region 1. Also, all of the local government officials, the vice governors, board members. We have here the mayors and also the vice mayors and the councilors. And also, I saw earlier some of the barangay officials who are here today. And I would like to greet also all the heads, the officials, and also the employees of the different national government agencies. They are here now today. Ken amin nga badak nga manalon saray amin ya kaparak ya tumaralos masantos yang aramit si kayo namin na ipag nga malam kadatayo amin apo magandang hapon po sa ating lahat. Meron po akong kwento, bibilisan ko dahil 5 minuto lang binigay sa akin. Ito ang tungkol sa isang ama, sa isang anak, at saka isang kabayo. Yun po ang mag-ama, nakasakay sa kabayo, nakita sila ng mga tao, ang sabi ng mga tao, tingnan mo ito mag-ama ito. Pinahirapan nila yung kabayo. Pagkatapos, narinig ng mag-ama, bumaba yung tatay, ang nakasakay yung anak. Nakita rin ng mga tao, sabi ng mga tao, tignan mo ito, anak na ito. Yung tatay ang pinahirapan, siya ang hindi pinasakay sa kabayo. Di nagpalit. Yun naman, tatay ang sumakay at yung anak naman ang humila ng kabayo. Nung nadaanan nila yung mga tao, sabi, tignan mo itong ama na ito, kawawa naman yung anak niya. Sabi, tignan mo itong anak na ito, kawawa naman ang ama. Pagkatapos, silang dalawa, bumaba. Silang dalawa, humila ng kabayo. Sabi ng mga tao, ubod naman ang tangan itong dalawang ito. May kabayo, hindi gamitin. Ano ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin, kailangan marunong tayong manindigan. Pangalawa, kailangan kahit na anong gawin natin, kahit kabutihan, meron at meron masasabi ang mga ibang tao. Ngunit, ang ating mahal na Pangulo, noong kanyang pinag-aralan, nag-usap-usap po kami. Sabi ng Pangulo, yung ating mga agrarian reform beneficiaries, kayo po, merong pandemya, hirap na hirap kayo. Pagkatapos, bukod sa pandemya, meron pang climate change. Pagkatapos, doon sa Land Bank at saka sa Department of Agrarian Reform, pag tinignan mo yung listahan kung sino nakabayad na at hindi, at kung sino yung mga nabigyan ng lupa, ang gulo-gulo, ang hirap pasahin. Kaya sabi ng ating Pangulo, kung gagawin natin to, kung magtutuloy-tuloy to, hindi na makakabayad ng magsasaka, hindi na sila makakabangon. Kaya ang ating mahal na Pangulo, dumisisyon, nanindigan, na kahit ano pa ang sabihin ng ibang tao, nanindigan sa huwag natin singilin ang mga utang ng mga agrarian reform beneficiaries. Yan ang desisyon ng ating mahal na Pangulo. Kanya agad-agad po, humiling ang ating Pangulo sa Kongreso. Gumawa nga kayo ng batas para tuluyan na natin mabura
ang utang ng mga agrarian reform beneficiaries. At nagpapasalamat po kami ng ating mahal na Pangulo. Agad-agad inaksyonan ng Kongreso. Nagpapasalamat kami kay Speaker Martin Romualdez sapagkat kahit isa walang kumontra dito sa panukalang batas. At dahil din po sa kasipagan ni Senator Cynthia Villar at ni Senator Amy Marcos, wala hong kumontra din sa Senado, agad-agad na ipasa ang panukalang batas, ang tinatawag na condonation law o condonation bill. Napunta po sa opisina ng ating mahal na Pangulo. Agad-agad din po, hindi siya nagaksaya ng panahon. Nilagdaan niya kagad itong panukalang batas na ito na naging batas. Ito ang tinatawag yun na Republic Act 11953, National New Agrarian Emancipation Act, or ang nickname po nito ay Condonation Law. At nasisihan po kung ipamalita sa inyo na ito pong batas na ito, ang sinasabi nito na mahigit sa 600 plus na magsasaka ang makikinabang, hindi na babayaran ng utang na nagkakahalaga ng 57 plus billion. At dito po nasasakupan mahigit sa 1 milyong hektarya. Isipin niyo po yan, makikinabang ngayon. Wala na silang babayaran na amortization fees. Libre na ho ang lupa na natanggap nila sa administrasyon. Kaya po ngayon, naririto tayo. Tandaan po ninyo, July 19, 2024, dito po sa Lingayen, Pangasinan, at nangyari sa rehiyon na nagmamahal na gusto sa ating Pangulo dito sa Region 1, ang makasaysayang gagawin natin ngayon. Lalagdaan namin ng ating mahal na Pangulo itong tinatawag na Certificate of Condonation and Release of Mortgage. At ito ang magpapatunay na ang mga agrarian reform beneficiaries ay malaya na kayo sa pagkakatali ninyo sa utang na inyong pinapasama. Kaya ho, merong libreng lupa at isang tambak ng support services ang ipinapamigay ng ating Pangulo, at ipapamigay pa libreng lupa, isang tambak na tulong, papangon uling ang mga magsasakang Pilipino na magpapakain sa mamamayang Pilipino. Kaya mabuhay po kayong lahat. Agbyag kayo amin nga manalong. Mabuhay kayo namin ya dumaralos. Mabuhay ang ating mahal na Presidente. Maraming salamat po, Secretary Israeli. At ngayon, upang lumagda sa unang Certificate of Condonation with Release of Mortgage sa ilalim ng Republic Act 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act, inaanyayahan po natin ang mahal na Pangulo at si Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Tinatawagan din po natin si Pangasinan Governor Ramon Kiko III, Ilocos Sur Governor Cherry Singson, La Union Governor Rafi Ortega David, Ilocos Norte Vice Governor Cecilia Aranito Marcos at DAR Undersecretary Quezon Celeste upang maging saksi sa paglalagdang ito.
Ngayon po ay lalagdaan ng ating Pangulo at ni Secretary Estrella ang unang Certificate of Condonation with release of mortgage. Ayon sa mandato ng Republic Act 11953, ang Certificate of Condonation with release of mortgage ay magbibigay otoridad para sa condonation or pagbura sa mga utang na bayarin sa lupa ng mga magsasakang agrarian reform beneficiaries bilang tulong sa ating mga magsasaka. Ngayon po, hinihiling natin na presenta ng ating mahal na Pangulo at ng Secretary of Agrarian Reform ang nalagdaang Certificate of Condonation. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations sa ating Department of Agrarian Reform. Sa puntong ito, inaanyayahan po natin si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating Secretary ng Department of Agriculture, Secretary Kiko Laurel. Magtagaw tayo. Andito din po, kasama po din natin ang kalihim ng Departamento ng Social Welfare and Development, ang DSWD Secretary. Dahil po, alam ko na nakikita niyo siya kapag may bagyo, kapag may baha, may lindol, tumutupang vulkan, yan po ang nakikita dahil pagka may sakuna, may kalamidad. Siyempre, DSWD ang pumapasok. Ngunit kasama siya ngayon dito dahil sa aming pananaw, ang pinagdaanan ng ating mga manlalong at nangalap, talagang krisis din ito. Pareho din. At wala tayong magawa at it is the act of God dahil nga sa climate change na nangyari. Kaya kasama natin ang DSWD Secretary para maghanda at magbigay ng tulong ang DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ang ating ang ama ng lalawigan ng Pangasinan, Governor Monmon, the municipality, ating host nito, municipality of ang host natin sa ganito sa pangyong araw ng programa, Mayor Leopoldo Batawil, and Municipal Mayor, sa mga mayores, vocales, opisyalis, na dumadumang mga ahensya ng pamahalaan, na ibang na malim yung amin na po. Kasama din natin ang ating La Union Governor dahil kasama din sila sa Region 1 na pagbigay ng ating mga ibabahagi ngayong araw. Kasama ang La Union Governor, Governor Rafael Ortega David, and ang ating may kasinilo na sumama sa akin dahil po galing ako sa Ilocos Norte. Nagbukas kami nung sa Sulbec, sa Pasukin, nagbukas kami yung Earthfield Dam para meron tayong pampatubig na binigay. Tapos pumunta kami sa Pindig at nagdala naman kami ng sari-sari mga tulong. Pero yung malaki ay yung rice processing na may dryer na may miller na gigiling lahat at napakalaki. Kaya sinama ko na siya dito. Sabi ko, ikaw nang mag-representa sa atin dito sa Pangasinan, Vice Governor of Ilocos Norte, Vice Governor Cecil Marcos. The members of the House of Representatives who have joined us here today, ang pinaka-importante, ang pinaka-mahalaga na grupo na nandito ngayong hapon, nakasama natin ngayon, kayo po ang mga beneficiary ng ating mga magsasaka, ng ating mga mangingisda para dito po ang agrarian reform beneficiaries. My fellow workers in government, ladies and gentlemen,
susubukan ko ito dahil hindi yung Ilocano kaya ko pa. Pero Masantos, Iaagyaw, at Sikayon amin. Maraming salamat po sa inyo lahat na dumalo sa mahalagang araw na ito. Lalo po sa lahat ng ating mga saka, mangingisda, at ang inyong mga pamilya. Narito kami ngayon upang bigyan ng bagong pag-asa at bagong simula ang mga bayani ng bayan sa sektor ng agrikultura. Alam natin na naging matindi ang pinsala ng nagdaang El Nino sa mga kabuhayan ninyong lahat. At pagkatiyo naman, ang lupain ay kakulangan sa tubig ay nagdulot ng malaking hamon hindi lamang sa mga pananim, kung hindi maging pati na sa panagistaan dito sa Pangasinan. Ayon sa aming datos, umabot sa mahigit 559 na milyong piso ang naging pinsala sa buong Region 1, kasama na ang Pangasinan, kung saan halos 20,000 magsasaka at mangingisda ang naapektuhan. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok na ito, patuloy kayong nagsusubikap at nag-aalay ng inyong sarili upang masiguro na may pagkain ang bawat pamilyang Pilipino. Bilang pasasalamat at ganti sa ipinamalas ninyong dedikasyon, katatagan at pagmamahal para sa bayan, pumarito po kami upang maghandog ng konting tulong na magpapala sa hinaharap ninyong mga hamon. Una sa lahat, mula po sa Office of the President ay mamamahagi ng tigsa 10,000 piso sa ating mga magsasaka, mangingisda at kanilang pamilya mula sa iba't ibang probinsya ng Region 1. Sa kabuuan, mahigit 180 milyong piso ang ating ipapamahagi sa tulong ng ating mga lokal na pamahalaan sa mga nasabing lugar upang maihatid ito sa ating mga benepisyaryo. Dagdag po rito, ang DSWD naman ay magbibigay din ng 10,000 piso na cash assistance sa bawat isa sa higit na 4,000 benepisyaryo mula Pangasinan sa ilalim ng programang Ayuda sa Kapus ang Kita Program o yung tinatawag na AKAP. At kasama din po ang ating mga congressman dito sa ating ginagawa at para naman sa lahat ng dumalo sa okasyong ito ay lahat po ng bumisita ngayong araw ay makakatanggap ng 5 kilong bigas mula sa tangkapan ni House Speaker Martin Romualdez. Mula sa ating Department of Agriculture, magbibigay ng mga punla at iba't ibang makinarya at kagamitang pansaka tulad ng hauling truck, traktora, corn sheller, recirculating dryer, yung hammer mill pump and engine set, riding transplanter at combine harvester. Meron tayo naka-display dito yung mga maliliit, meron yung malalaking traktor na doon sa labas. Ito po ay bibigay natin sa ating mga magsasaka at dyan din mga bangka at yung kapat na aming binibigay para sa mga ating mga mangingisda. Maglalaan din po tayo ng 80 milyong piso na pautang galing sa Agri-Negosyo Loan Program. Di rin magpapahuli ang BIFAR na mamimigay ng isang demotor na bangka at iba't ibang kagamitan para sa pag-aalaga ng tilapia at ng shellfish at modernong pagpoproseso nito. Ang DTI naman, Department of Trade and Industry, ay magbibigay ng higit na 8 milyong pisong halaga ng mga proyekto sa ilalim ng Shared Service Facilities Project. Bukod dito, magbibigay din tayo ng halos 20 milyong piso para sa higit na 4,500 benepisyaryo ng tupad program ng DOLE. Mula naman sa TESTA, meron din tayong training allowance, scholarship grant at starter toolkit para sa ilang nating scholar na mag-aaral ng masonry at shield metal arc welding. Maliban sa mga tulong sa akin na aking nabanggit, may special na regalo din po tayo para sa ating mga magsasaka sa araw na ito. Kanina nga po, ay napirmahan nga lang namin yung Certificates of Condonation with Risk of Mortgage. Ito po ay
ay ipapamahagi ng DAR sa ating mga agrarian reform beneficiaries o ARBs dito sa Region 1. Ang mga certificate na ito ay simbolo ng katuparan ng ating pangako na pupurahin natin ang pagkakautang ng ating mga agrarian reform beneficiaries dito sa Region 1. Mahigit 50 milyong piso halaga ang utang na pag-agraryo ay lampas 3,500 magsaka ang ating napawalang visa. Para naman sa katabing rehiyon ng CAR, Region 2 at Region 3, ibabahagi din natin ang mahigit 70,000 na donation din na magpapalaya sa ating mga agrarian reform beneficiary mula sa mahigit 3 bilyong piso na utang. Binura na lang natin para naman. Yung kwento po ni Sec Conrad, totoo po yun. Nung una kaming umupo, nag-usap kami, sabi ko, hindi pa, tinitignan ko ang mga pangyayari. Sabi ko, hindi pa natapos yung pinakamahalaga at pinakamalaking project ni President Ferdinand Marcos Sr. at saka ni Secretary Conrad Estrella. Sinila nila 1966 pa yata nag-start yung Rising Court. Sabi namin nakakaya masyado, 40 taon nito, 50 taon nito. Hindi pa natin natatapos. Ngayon, nagyan tayo ng pagkakataon. Huwag natin palalampasin itong pagkakataon natin na masabi naman natin na tinapos natin ang trabaho ng sinimulan ng mga ninuno natin. Matutuwas tatakandring pagka ang pamamahagi ngayong araw ng mga condonation ito ay isang mahalagang hakbang pasulong sa ating paglalakbay tungo sa hustisyang agraryo. Kaisa ninyo kami sa inyong mga hangarin at kami ay tapat sa pangakong susuportahan at palakasin kayo sa bawat hakbang ng inyong paglalakbay. Magtulungan tayo pang bumuo ng matatag na kinabukasan kung saan ang bawat magsasaka, mangingisda, at pamilyang Pilipino ay may kakayahang bumangon mula sa kahirapan at mapaunlad ang kanilang buhay. Kayo po ang mga bayani ng ating makabagong panahon. Kayo ang mukha ng bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating mga magsasaka, mabuhay ang ating mga mangingisda, mabuhay ang Region 1, mabuhay ang bagong Pilipinas. Gusto na kaya amin na po na yung pagmamanin namin. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At ngayon po, inaanyahan natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ang pamamahagi ng presidential assistance para sa ating mga magsasaka at mangingisda na apektado ng El Niño. Inaanyayahan din po natin sina Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, DSWD Secretary Rex Gatchalian, at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III upang samahan ang ating Pangulo sa pamamahagi. Ating tunghayan ang ceremony of distribution ng presidential assistance sa mga piling farmers at fisher folk sa lalawigan ng Pangasinan na sina Virgelio Castillo mula sa bayan ng Dasol, Francisco Paliso mula sa bayan ng Pangatara, Apolinario Frias mula sa bayan ng Malasiki, Sotero de Leon Villanueva mula sa bayan ng Santa Barbara, at si Joseph Santino mula sa bayan ng Manawag. Inaanyayahan po natin si Governor Ramon V. Lito III upang tanggapin ang presidential assistance na nagkakahalaga ng 48,760,000 pesos para sa lalawigan ng Pangasinan. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations sa Provincial Government of Pangasinan. Mula naman sa lalawigan ng Ilocos Norte,
natin si Vice Governor Cecilia Araneta Marcos upang tanggapin ang presidential assistance na nagkakahalaga ng 50 million pesos para sa lalawigan ng Ilocos Norte. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations sa Provincial Government of Ilocos Norte. Mula naman sa lalawigan ng Ilocos Sur, Reynaldo Acosta. Jerome Buenoluz Jr. Prudencio P. Clemente Jr. Jerry Cuenta. At si Pedro Habok Jr. Inanyayaan po natin si Governor Cherry Singson upang tanggapin ang presidential assistance na nagkakahalaga ng 43,330,000 pesos para sa lalawigan ng Ilocos Sur. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations sa Provincial Government of Ilocos Sur. Mula naman sa lalawigan ng La Union, Albert Sintacubos, Danilo M. Duplaya, Danilo Espinueva, Jomar Gascon, at si Renato Gratochea. Inanyayaan po natin si Governor Rafi Ortega David upang tanggapin ang presidential assistance na nagkakahalaga ng 42,900,000 para sa lalawigan ng La Union. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations sa Provincial Government of La Union. Muling congratulations sa ating mga beneficiaries. Sa puntong ito, atin namang tinatawag ang mga agrarian reform beneficiaries na tatanggap ng certificates of continuation with release of mortgage. Mula sa lalawigan ng Pangasinan, Jonathan Napolitano Tabuco, Ramon M. Zaratan, Hermenegildo Latorre, Ravilio Mabana, Benbaldo Villares, at si Venancio Castillo. Mula naman sa lalawigan ng Ilocos Norte, Roy Ortega, at si Salvador Marugay. Mula naman sa lalawigan ng Ilocos Sur, si Iaco Dolores, at Simeon Molina. Mula sa lalawigan ng La Union, Carlos Mabutas,
Balbaliga salamat Consiglio, mahal na Pangulo, at congratulations sa ating mga agrarian reform beneficiaries. At sa pagkakataong ito, inaanyayaan po natin ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo kasama ang ating mga beneficiaries. Hinihiling po natin ang ating mga beneficiaries at mga bisita na magsintayo at tumango sa bandang gitna at samahan ng ating mahal na Pangulo para sa isang group photo. Ready, Mr. President, at the count of 3. 1, 2, 3. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Sa lahat po ng magsasaka saan man panig ng Pilipinas, tayo po yung magpapasalamat sa lahat po ng mambabatas na pumirma na na lahat ng mga pumirma maging sa mga senador at senadora yung pinasa ng ating mahal na Pangulo na yung tinatawag na Certificate of Condonation. So yun po yung pinasa niya sa lahat ng mga batas sa ating sa lahat ng mga senado. So salamat po tayo at wala nang tumanggi o mayaw na pirma niyan. Sila po yung sumang-ayon sa batas na po yan upang mapawalang bisa o lahat ng pagkakautang o utang ng mga magsasaka sa ating bansang Pilipinas. So ito yung ito po ay batas sa Republic Act 11953. So congratulations po sa lahat ng magsasaka. So salamat po sa ating mahal na Pangulo na ipinasa niya po ang batas na ito. So ito po yung makakasaysayan pa po sa part ng Pangasinan, sa bayan ko, na doon po talaga pinirma ng batas na po yan. So sa lahat po ng mga mambabatas at sa lahat po ng mga senador, mabuhay po kayong lahat at patuloy po kayong magtrabaho ayon po sa ating mga kababayan at mamayang Pilipino. Umaasa po kami lagi sa inyong mga batas na ito'y makatao, makabayan at makapilipino saan man panig ng mundo. So mabuhay po kayo lahat, mabuhay po ang bagong Pilipinas. God bless Philippines.